Sa isang liblib na baryo sa bayan ng Sariaya, Quezon, namumuhay si Benito, isang binatang kilala sa pagiging masigasig, matapang, ngunit masyadong nahuhumaling sa sabong. Sa murang edad na 23, siya ay kilalang kilala na sa sabungan, hindi dahil sa panalo, kundi dahil sa sunod-sunod na pagkatalo. Hindi pa siya nanalo ni minsan ng malaki. Sa kabila nito, hindi siya sumusuko, palaging umaasa, palaging nagtitiwala sa panabong niyang si Siwahon, isang puting Texas na alaga pa ng kanyang ama bago ito bawian ng buhay. Benito anak, hanggang kailan ka ba magpapaloko sa sugal na iyan? Tanong ng kanyang inang si Aling Minda, habang naghuhugas ng pinagkainan nilang kaning lamig at tuyong isda. Nay, konti na lang to. Pakiramdam ko, si Siwahon ang magdadala sa atin sa swerte. Paano kung bukas siya na ang magkampeon? Paano kung siya ang makabawi sa lahat ng pagkatalo natin? Sagot ni Benito habang pinapainom ang manok. Ngunit ang totoo, si Benito ay baon na sa utang. May pagkakautang siya sa matandang si Mang Igme, isang kilalang 5-6 lender sa baryo. Isang linggo na lamang at kailangang mabayaran na niya ang utang na 2,000 na may interes na 500 piso kada linggo. Ang kinikita niya sa pagtulong sa palengke tuwing umaga ay halos sapat lamang sa kanilang pagkain. Baka maputulan ka na ng daliri sa utang mo kay Mang Igme. Biro ni Berto, ang kanyang kaibigang tambay sa kanto. Hindi, mananalo ako, may kutob ako, paniniyak ni Benito, kahit alam niyang nauubos na ang kanyang pag-asa. Nang sumapit ang linggo, maaga siyang gumising. Isinalang niya si Siwahon sa paliligo. Sinabon, pinunasan, pinakain ng pinakuluang itlog na may luya, lahat ng ritual para lang manalo. Dala niya ang kahuli-hulihang 500 pisong ipon nila. Ang sabi ng kanyang ina, iyon sana ang pambili ng bigas at asin. Kung mananalo si Siwahon, bawi lahat, bulong niya sa sarili. Sa sabungan, naroon na naman ang kilalang sabungerong si Don Ramon. May edad na ito, may bigote at may 2 bodyguard na laging nakasuot ng shades. May dala na namang bagong panabong, isang maitim na Texas na ang pangalan ay Itim na Alon. Balita sa sabungan, may mutya raw si Don Ramon, isang piraso ng berdeng bato na laging nasa bulsa niya kapag may sabong. Walang tatalo sa Itim na Alon, wika ng announcer. Kahit minsan, di pa yan nabubugbog. Ngunit pinatulan ni Benito. Tumaya siya ng 500 piso kay Siwahon. Tumaya rin si Don Ramon ng 50,000 sa kanyang manok. Pag-umpisa pa lang ng laban, hindi pa man nakakatuka si Siwahon, bumalibag agad si Itim na Alon. Isang tuka sa leeg, isang pitik ng tahid. Tumilapon si Siwahon. Panalo! Itim na Alon muli! Sigaw ng announcer. Nakapayuko si Benito, nanginginig ang mga kamay. Wala na siyang pera. Wala na rin siyang manok. Kinuha ng sabungan ng bangkay ni Siwahon, pinamigay sa mga tambay bilang papak. Sa kanyang pag-uwi, huminto siya sa gilid ng kakahuyan sa ilalim ng punso at naupong umiiyak. Sa dami ng iniisip, hindi niya napansin na parang may malamig na hangin na dumaan. At sa gilid ng kanyang mata, may munting nilalang. Maliit, may mahahabang tenga, may suot na pulang sombrero, ang nanonood sa kanya. Bakit ka umiiyak, iho? Mahina ngunit matinis na tanong ng nilalang. Napatingin si Benito. Sino ka? Ako si Ambyong. Isa akong duwende. At mukhang kailangan mo ng tulong. Nanlaki ang mata ni Benito. Hindi siya makapaniwalang totoo ang nakikita niya. Isang duwende. Maliit, mga isang talampakan lang ang taas, may mahaba at puting balbas. Suot ang pulang sombrero, berdeng bestida at itim na bota ang nakaupo sa ibabaw ng punso. Kumakain ito ng pinipig at tila masayang-masaya habang pinagmamasdan si Benito. Hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong ng duwende habang ngumunguya. Medyo, sagot ni Benito. Pero parang
Parang wala na rin akong takot. Lahat na lang yata ng malas na punta na sa akin. Umiling ang duwende. Hindi malas ang may kasalanan sa kabiguan mo. May mga sabongerong gumagamit ng mahika. Hindi mo ba nararamdaman? Ang manok ng matandang Don Ramon. May mutya. Mutya? Anong magagawa ko? Wala akong agimat, wala na rin akong manok, at mas lalong wala na akong pera. Ngumiti si Ambyong. Kaya nga kita kinausap. Ako si Ambyong, tagapangalaga ng mga manok sa gubat na ito. Matagal na akong nanonood ng mga laban sa sabungan. Alam kong may puso ka, Benito. Hindi ka sakim tulad ni Don Ramon. Gusto ko kitang tulungan. Napakunot ang noo ni Benito. Tulungan? Paano? Bibigyan kita ng isang itlog ng manok. Hindi ito basta-bastang itlog. Isa itong itlog ng manok na may dugong mahika, ang lahing tinatawag naming alimpuyo. Kapag napisa ito at inalagaan mo ng tama, lalabas ang isang manok na kayang makipaglaban kahit sa may mutya. Napatingin si Benito sa palad ni Ambyong. May hawak itong bilog na itlog, mas maliit sa karaniwang itlog ng manok, kulay asul, at tila may kumikislap sa loob. Pero may kondisyon, dagdag ng duwende. Bawal mo itong gamitin sa kasakiman. Bawal mo itong ibenta. Bawal mo ring ipalaban sa sugal na pawang panlalamang lang ang hangarin. Kapag sinuway mo ang usapan natin, mawawala ang lakas ng manok. At higit pa roon, may kapalit na sisingilin ang mundo namin. Napalunok si Benito. Gusto man niyang magtanong pa, pakiramdam niya ay dapat niyang sundin ang nilalang na ito. Parang biglang gumaan ang loob niya rito. Tatanggapin ko, sagot niya sa wakas. Gagawin ko ang lahat, basta mapanalo ko lang kahit isang laban, hindi na para sa pera, kundi para makabawi man lang sa sarili ko. Magaling! Masiglang itinulak ni Ambyong ang itlog sa kamay ni Benito. Sa loob ng 7 araw, mapipisa na yan. Ngunit kailangang alagaan mo ito sa ilalim ng araw tuwing madaling araw. Pakainin mo ng pinatuyong dahon ng saging na kulay ginto. Makikita mo yon sa likod ng punso bukas ng umaga. Salamat, Ambyong. Hindi ko alam kung totoo lahat ito, pero susubukan ko. Bago pa siya makatanong muli, biglang kumidlat sa kalangitan kahit walang ulan. Pagsilip niya sa paligid, nawala na si Ambyong. Tanging ang malamig na simoy ng hangin at ang mahiwagang itlog ang naiwan sa kanyang kamay. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay, hindi siya nagsalita tungkol sa nangyari. Itinago niya ang itlog sa isang sisidlan ng palay at inilagay ito sa kanyang silid. Habang tinitingnan niya ito, napansin niyang tila may munting liwanag na gumagalaw sa loob nito. Parang may kaluluwang nakakulong sa loob. Kinabukasan, gaya ng bilin ni Ambyong, gumising siya ng 5:00 ng umaga. Lumabas siya at pumunta sa likod ng punso. Hindi siya nabigo. May mga dahon ng saging na kulay ginto sa isang bahagi ng kagubatan, parang sinadyang ilaan para sa kanya. Pinulot niya ito, dinurog, at inihain sa tabi ng itlog. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Benito sa pag-aalaga ng itlog. Laging maaga siyang gumigising. Ipinapainit sa araw, pinapakain ng dahon, at nilalagyan ng bulak ang ilalim ng sisidlan upang panatiling mainit. Sa kanyang puso, unti-unting bumabalik ang pag-asa. Sa ika-6 na araw, habang pinapainitan niya ang itlog, bigla itong nagkibit, kumilos, umikot, at mula sa loob nito ay narinig niya ang mahina ngunit matinis na tik-tik-tik. Mapipisa na, bulong ni Benito sa sarili, nanginginig ang kamay sa pananabik. Ngunit sa araw ding iyon, may dumating sa kanilang baryo, ang utusan ni Don Ramon. May dalang sulat at nakasulat dito. Benito, napapansin kong palagi kang nasa sabungan ngunit laging talunan. Gusto kitang alukin ng trabaho bilang taga-alaga ng mga manok ko. Malaking sweldo. Makakabayad ka ng utang. Kung interesado ka,
pumunta ka sa aking hacienda bukas ng alas 9 ng umaga. Don Ramon. Napakuyom si Benito. Ang lalaking kumalaban at nanlamang sa kanya, ngayon ay gusto siyang gawing tagapag-alaga ng kanyang mga panabong? Hinding-hindi, bulong niya sa sarili. Hindi ko isusuko ang prinsipyo ko sa isang sakim na tulad niya, kahit anong pera pa iyan. Ngunit hindi niya alam, sinusubaybayan na siya ni Don Ramon. At sa mismong araw ng pagpisa ng mahiwagang itlog, may masamang binabalak ang mayamang sabongero. Ikapitong araw. Tahimik ang umagang iyon. Wala ni isang ibong kumakanta. Wala ring kaluskos ng dahon. Parang ang buong paligid ay nakikiramdam sa isang mahalagang pangyayari. Sa gitna ng katahimikan, si Benito ay nakaluhod sa harap ng sisidlan. Pinapainitan pa rin ang itlog sa unang sinag ng araw. Tinitigan niyang mabuti ang itlog na asul na ngayon ay may maliliit ng bitak. Kumakabog ang dibdib niya. Sa bawat tiktik ng itlog ay tila kasabay ang tibok ng puso niya. Bigla, crack! Isang bitak ang tuluyang nabiyak. Lumabas mula rito ang isang manok na tila hindi pangkaraniwan. Itim na itim ang balahibo, ngunit sa bawat galaw nito, kumikislap ito sa sinag ng araw na parang may mga pintig ng kulay pilak. Maliit pa ito, sisiw pa lang, ngunit malinaw ang kakaibang presensyang dala nito. Napanganga si Benito. Ikaw ba ang alimpuyo? Ang sisiw ay tumingin sa kanya at sa isang iglap ay pumailan lang sa ere, lumipad ng di karaniwan sa mga sisiw. Pumagsak ito pabalik sa kanyang kamay na parang nagpapakita ng tiwala. Hindi ako nagkamali, bulong ni Benito. May himala ka nga. Sa hacienda ni Don Ramon. Sa kabilang dako, si Don Ramon ay hindi mapakali sa kanyang upuang gawa sa nara habang nakasandal sa malambot na upuan sa ilalim ng malaking bintana. Sa kanyang harap, isang matandang lalaki ang nakaupo. Puti ang buhok, nakaitim na Amerikana at may daladalang baston na may ukit na hugis mata. Anong sabi mo? Tanong ni Don Ramon. May kakaibang enerhiyang bumalot sa punso kagabi, sagot ng matanda. May naipanganak na bagong nilalang. Isa siyang alimpuyo. Ang manok na iyon ay may lahing engkantado. At kung aalagaan ng tama, hindi matatalo sa sabungan. Kahit ng mutyang hawak mo. Napamura si Don Ramon. Sinong may hawak? Isang binatang sabongerong palaging talunan. Pangalan niya, Benito. Napuno ng galit ang mukha ng matanda. Hindi pwedeng mahuli ako sa laban. Hindi pwedeng mapahiya ang pangalan ko. Gawin mo ang nararapat. Ngumisi ang matanda. Isang salin ng anino ang ipapadala ko sa bahay niya ngayong gabi. Kung sakaling mamatay ang sisiw, wala nang problema. Ngunit kung hindi, kailangan na nating tawagin ang taga-ani. Sa bahay ni Benito. Abala si Benito sa pag-aalaga ng sisiw. Pinakain niya ito ng pinulbos na gintong dahon ng saging at pinainom ng tubig ulan na iniipon niya sa loob ng bao. Pangalanan nakita, ani Benito, habang hawak ang sisiw. Ang tapang mong tumingin. Itatawag ko sa iyo ay itim. Nagkibit ang manok. Parang pabor dito ang pangalan. Maya-maya, habang nililinis ni Benito ang kulungan na pansamantalang gawa sa kawayan, napansin niyang tila may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Lumingon siya pero walang tao. Kinabahan siya. Isinara niya ang mga bintana. Ang gabi ay unti-unting lumalim. Ang buwan ay mistulang natatakpan ng ulap. Tahimik ang paligid, pero pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa. Habang pinapaliguan ni Benito si Itim, bigla niyang narinig ang marahang pagkatok sa kanilang pintuan. Tok! 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 Napatingin siya sa orasan. 11:00 ng gabi.
"Sino yan?" sigaw niya. Walang sumagot. Tanging ang malamig na simoy ng hangin ang pumasok sa maliit na siwang ng bintana. Tumayo si Benito, hawak ang machete na palaging nasa tabi niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa siwang. Walang tao. Pagbukas niya ng pinto, may nakita siyang isang aninong dumaan sa kanyang bakuran. Mabilis, halos hindi tumatapak sa lupa. Pumasok siya kaagad at nilapitan si Itim. Nanginginig na ito. Tila may nakikita na hindi kayang makita ng mga ordinaryong mata. Dito na niya naalala ang babala ni Ambyong. Kapag sinuway mo ang kasunduan, may maniningil. Ngunit alam ni Benito, wala siyang nilabag. Inalagaan niya ng tama ang manok, hindi ito ginamit sa sugal, at lalong hindi niya pinagkakitaan. May ibang galit sa akin, bulong niya. At gusto nilang kunin ka, Itim. Kinuha niya ang manok, binalot sa telang itim, at dinala sa ilalim ng kanyang kama. Doon niya ito pinatago habang siya'y nakahiga, pero hindi natulog. Nagbantay siya buong magdamag. Hanggang sa marinig niya ang isang bulong sa hangin. Bantayan mo ang alimpuyo, dahil kapag ito'y bumagsak, ikaw ay susunod. Kinabukasan. Nang muling sumikat ang araw, agad na nagtungo si Benito sa punso upang humingi ng tulong kay Ambyong. Ngunit wala ito roon. Hinintay niya ng ilang oras, ngunit hindi nagpakita ang duwende. Dito niya naisip ang isang bagay. Kailangan niyang itaas sa sabungan si Itim upang patunayan ang lakas nito. At kailangan niyang ipakita kay Don Ramon na hindi siya basta-basta. Pero alam niyang hindi ito laban ng sabong lamang. Ito ay magiging laban ng mahika, kasakiman at dangal. 3 linggo ang lumipas mula nang mapisa si Itim. Sa loob ng panahong iyon, lumaki ang manok nang hindi ka panipaniwala, higit pa sa inaasahan ni Benito. Sa edad na 3 linggo, ang laki at tindig ni Itim ay mistulang nasa 3 buwan na. Ang mga balahibo nito ay singkinang pa rin ng pilak tuwing tinatamaan ng araw at ang mga mata ay tila laging nagbabanta. Marami na ring chismis ang kumalat sa kanilang baryo tungkol sa misteryosong manok ni Benito. Isang manok na hindi tinatablan ng sakit, hindi kumakain ng karaniwang patuka, at madalas ay tila may alam sa galaw ng mga tao. May mga kapitbahay na umiiwas sa bakuran ni Benito, natatakot sa kung anong nilalang ang lumalaki sa loob ng kanyang tahanan. Pero si Benito, buo ang loob. Alam niya, malapit na ang araw na kailangang ipagsabong si Itim. At ang pinakaunang laban nito ay kailangang maging panimula ng isang bagong yugto ng kanyang buhay. Araw ng Sabado sa bungan ng San Miguel. Maaga pa lang ay puno na ang sabungan. Nagkakagulo na ang mga sabongero, may kanya-kanyang manok na dala. Ang ilan ay nagyayabangan, ang iba'y nanonood lang, tumataya, nag-aabang ng panalong mainam. Nakarating si Benito, dala si Itim sa isang kahon na may butas. Tahimik siya, hindi nagyayabang, ngunit bakas sa mga mata ang determinasyon. Lumingon siya sa paligid at napansin ang grupo ng mayayamang sabongero, kabilang na si Don Ramon, nakaupo sa gitna ng grandiosong upuan sa harapan ng sabungan, nakasuot ng kulay lila na barong at may suot na mamahaling shades. Katabi niya ang alalay nitong si Brando, na dating mananabong rin pero ngayon ay tagapamahala ng mga laban ni Don Ramon. Napansin agad si Benito ng mga tao. Isang lalaki ang nagsalita. "Oh, ayan na si Benito. Yung laging talunan. Dala mo na naman yung pang-adobo mo?" Nagtawanan ng mga sabonghero. Hindi sumagot si Benito. Tiningnan lang niya sila tapos ay mahinahong inilabas si Itim mula sa kahon. Biglang natahimik ang paligid. Ang manok ni Benito ay walang katulad. Malalaki ang hita, matulis ang tari, matikas ang tindig, at ang mga mata ay tila hindi basta-basta titigil sa laban. "Anong klaseng manok yan?" bulong ng ilan. "Parang hindi tumitibok ang puso. Parang
Halimaw. Sa loob ng sabungan, nagharap ang dalawang manok. Ang kalaban ni Itim ay manok ni Brando, isang puting Texas breed na kilala sa lakas, bilis at tibay. Maraming beses nang nanalo ito at palaging may mataas na pusta. "Double sa pusta!" sigaw ni Brando. 2,000. Tahimik si Benito, ngunit may lalaking biglang sumigaw mula sa gilid. 3,000 sa Itim. Si Mang Castor, isang dating sabungero na ngayon ay tahimik na lang tumataya. Nagbulungan ng mga tao. Lahat ay nagtanong, "Sigurado ka, Castor?" Baguhan niyang si Benito. Ngumiti lang si Mang Castor. Minsan lang dumaan ang halimaw na manok. Nasa kanya na ang laban. Tumigil ang oras sa loob ng sabungan. "Handa na," sigaw ng tagasabit. Tumango ang dalawang sabunggero. Pagbitaw, zishti. Walang 5 segundo, si Itim ay umikot sa ere. Dumapo sa likod ng puting manok at tinuhog ito gamit ang kanyang tari sa leeg. Isang mabilis, tiyak at marahas na galaw. Nagsigawan ang mga tao. "Patay na agad? Tapos na?" Laking gulat ng lahat, lalo na ni Brando, nang makita ang puting manok ni Don Ramon na wala ng buhay sa gitna ng sabungan. Si Itim ay nakatayo sa ibabaw nito, hindi tumitigil sa pagtitig sa katawan ng tinalo. Tahimik si Benito, ngunit sa loob-loob niya, parang may ibang enerhiya ang lumalabas mula kay Itim. Pagkatapos ng laban, lumapit si Don Ramon sa gilid ng sabungan. Pinagmasdan niya si Benito habang pinupunasan ng dugo sa tari ni Itim. "Anong manok yan, iho?" tanong niya. Formal ngunit malamig ang tono. "Manok ko, Don," sagot ni Benito. Pinaglihi sa liwanag ng buwan, pinanganak sa punso, lumaki sa pangarap ng isang talunang sabungero. Ngumiti si Don Ramon, pero malamig. "Masaya ako sa panalo mo, pero sa susunod na laban, sa manok kong may mutya ka na tatapat. Hindi basta-basta yon. Makikita natin kung totoo ngang may himala ang alaga mo." Tumalikod si Don Ramon. Ngunit bago pa siya makalayo, bumulong ang isang hangin sa tabi ni Benito. "Ingat ka, Benito. Ang susunod na laban ay hindi na lamang laban ng manok. Ito'y laban ng buhay mo." Kinabukasan ng laban ay tila nagbago ang ihip ng hangin sa buong baryo. Ang pangalan ni Benito ay naging usap-usapan na hindi lamang sa kanilang lugar kundi pati na rin sa mga karatig baryo. Ang kanyang manok na si Itim ay tinawag ng ilan na manok ng demonyo, habang ang iba na may nagsasabing ito raw ay alaala ng diwata. Subalit sa likod ng papuri at tsismis, nagliliyab ang galit at inggit sa puso ni Don Ramon. Hindi siya sanay na natatalo, lalo pat sa isang binatang gaya ni Benito na sa loob ng maraming taon ay kanilang pinagtatawanan sa sabungan. Sa loob ng malaking bahay ni Don Ramon. Nasa loob ng kanyang lihim na silid si Don Ramon kasama si Brando at ang kanyang tagapangalagang albularyo na si Apong Damiana, isang matandang bulag na kilala sa mahika negra at koneksyon sa mga nilalang sa ilalim ng lupa. Inilabas ni Apong Damiana ang isang lumang sisidlang gawa sa ginto. Binuksan niya ito gamit ang isang susi na gawa sa sungay ng kalabaw. Sa loob ay naroon ang isang kumikislap na mutya. Kulay asul na tila dinidilaan ng apoy. Ang paligid ng silid ay biglang bumigat ang hangin at tumahimik kahit ang mga ibon sa labas. Ang mutya ng talisay, bulong ni Apong Damiana. Ito ang nagbibigay ng lakas sa mga manok mo doon. Pero hindi sapat ang lakas ngayon. Kailangan mo ng mas malalim na pakikipag-ugnayan. Gusto kong patayin ang manok ni Benito, mariing sabi ni Don Ramon. At kung maaari, pati na rin ang binatang yon. May kapalit ang bawat kagustuhan, wika ni Apong Damiana. At ang hinihinging kabayaran ng mutya ay dugo ng inosente. Sandaling natahimik si Don Ramon, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya. Pumili ka, kahit sino.
Basta't siguraduhin mong sa susunod na laban, babalik sa akin ang korona ng pagiging hari ng sabungan. Samantala kay Benito, habang gabi at ang buong baryo ay tahimik, si Benito ay nanaginip ng isang kakaibang tanawin. Sa kanyang panaginip, naroroon siya sa gitna ng isang punso at sa harap niya ay nakaupo ang duwending tumulong sa kanya, si Lucky, ang may gintong sombrero at mata na tila batong jade. Benito, anang duwende. Malapit nang sumubok ang kasakiman ng tao na agawin ang biyayang ibinigay sa'yo. Mag-ingat ka, hindi lang mutya ang pinanghahawakan ng Don, kundi ang lumang sumpa ng isang kasunduan sa ilalim ng buwan. Paano ko malalabanan? Tanong ni Benito. Ang manok ko, hindi ko na alam kung siya ba'y manok pa o isang nilalang na may sarili ng isip. Si Itim ay anak ng karimlan at liwanag. Hanggat wala kang kasakiman, mananatili siyang tapat. Pero bantayan mo ang paligid mo. Hindi sa lahat ng laban, manok lang ang may sugat. Sa gitna ng gabi, isang puting van ang huminto sa tapat ng bahay ni Benito. Bumaba ang dalawang lalaking nakaitim. Tahimik nilang binuksan ang bakod at dahan-dahang lumapit sa kulungan ni Itim. Isa sa kanila ay may hawak na bote ng pampatulog. Ang isa naman may sako. Ngunit paglapit nila, isang matalim na tunog ang umalingaw-ngaw. Tumalsik ang isa sa mga lalaki at ang isa namay napaiyak sa sakit. Nagkapunit-punit ang braso, tila pinagsabitan ng matulis na tari. Mabilis na lumabas si Benito at nakita ang mga lalaking tumatakbo palayo, duguan. Sa tabi ng kulungan, si Itim ay nakatayo pa rin. Mata ay naglalagablab sa galit, tila hindi manok kundi isang mandirigmang engkanto. Kinabukasan, nagpasya si Benito na humarap sa kapitan ng barangay. Ipinakita niya ang bakas ng sapilitang pagpasok at ang dugo sa damuhan. Ngunit gaya ng inaasahan niya, ang kapitan ay tila takot magsalita. Benito, anito? Huwag mo nang palakihin. Baka may mas malakas sa likod niyan. Kilala mo naman si Don Ramon. Ngumiti si Benito, ngunit hindi ngiti ng takot kundi ng pagtanggap sa hamon. Kung gusto nilang agawin si Itim, kailangan muna nilang harapin kami. Sa loob ng bahay ni Don Ramon, nakangiti si Apong Damiana habang hinahaplos ang mutya. Nagsimulang pumatak ang dugo. Ang susunod na laban ay simula ng pagguho. Ngumiti si Don Ramon. Mabuti, ibigay mo sa akin ang manok na may sumpa. Ihanda mo. Sa susunod na Sabado, magpapakita tayo ng tunay na sabong. Sabado. Umaga pa lamang ay dinagsana ng mga tao ang sabungan. Kahit ang mga matandang hindi na nakakalakad ay nagpasilang na sa mga anak at apo para lamang masaksihan ang muling paghaharap ni Benito at ni Don Ramon. May mga usap-usapan na tila may malalakas na agimat ang parehong kampo. At ngayon, sa araw ng sabong, malalaman na ng lahat kung sino ang tunay na may lakas ng kababalaghan. Sa gilid ng sabungan, may mga albularyo at manggagamot na dumalo rin para lamang makasubaybay. Ang iba'y tahimik na naglalagay ng dahon ng lagundi sa ilalim ng upuan nila, habang ang iba'y may hawak-hawak na maliit na bote ng langis. Pero ang pansin ng lahat ay nasa dalawang lalaking magtatapat ngayong araw. Ang pagdating ni Benito. Nakatsinelas lamang si Benito, dala-dala sa supot ang kanyang manok na si Itim. Suot niya pa rin ang kanyang luma at kupas na kamiseta, pero kitang-kita sa kanyang mga mata ang kumpiyansa. Kasama niya ang matandang si Lolo Pakoy, na dati veteranong sabungero rin, ngunit ngayoy tumutulong sa kanya bilang tagapayo. Huwag mong titigan si Don Ramon, Benito, ani Lolo Pakoy habang pumapasok sila sa sabungan. Tingnan mo lang ang manok mo. Huwag kang bibitiw sa loob ng 7 segundo. Iyan ang susing palatandaan. Ang pagdating ni Don Ramon. Sa kabilang dulo ng sabungan,
isang mararangyang sasakyan ang dumating. Bumaba mula rito si Don Ramon, suot ang puting barong na may burdang ginto. Sa kanyang braso ay nakapatong ang manok na pulang-pula. Malaking lalaki, may makintab na balahibo at mga matang tila hindi tumitibok ang puso. Si Alvaro, bulong ng mga matatanda. Manok na anak ng kamatayan. Sabi nila, pinakain sa uling at alak mula pagkasisiw. Kasunod ni Don Ramon ang kanyang bantay na sina Brando at ang matandang si Apong Damiana, na tahimik lamang sa kanyang upuan sa gilid ng entablado. Sa kanyang kanang kamay ay hawak-hawak niya ang isang maliit na kahon na may lamang itim na alikabok. Kapag umusok ang alikabok na yan, bulong ng isa sa mga manonood. Ibig sabihin, may kaluluwa ng sinisingil. Bago ang laban. Bago magsimula, pinatawag ni Don Ramon ang tagapamahala ng sabungan. Siguraduhin mong walang gulangan, ani Don Ramon habang sinusulyapan si Benito. Kung may makikitang duwende o agimat, ipaban mo agad. Ngumiti ang tagapamahala pero hindi sumagot. Lihim siyang lumapit kay Benito pagkatapos. Mag-ingat ka. Hindi lang manok ang pinapaslang dito. May taong handang magbayad ng milyon para lang mawala ka. Tumango lamang si Benito. Itinapik niya si Itim at ibinulong. Ito na ang laban nating pinakadelikado. Pero kung mananalo tayo, lalaya tayo sa pangungutya, sa kahirapan, at sa anino ng kasakiman. Sa loob ng sabungan. Isinalang na ang 2 manok. Ang sigawan ay umabot sa sukdulan. Lahat ay naglalakasan ng pustahan. 5 kay Don Ramon, 10 kay Benito, doble kung talo, pero may ilang matandang tahimik. Isa sa kanila ay bulong ng orasyon. Nagsalubong ang mga manok. Si Itim ay tila tahimik ngunit matatag. Si Alvaro, ang pulang manok ni Don Ramon, ay nagngangalit. Umaatungal na tila hindi ibon kundi halimaw. Pagkalag sa tali, agad sumugod si Alvaro. Mabilis, malupit at walang takot. Tumalon ito at sinugatan agad si Itim sa balikat. Napaurong si Benito. Pero bago pa siya makapagsalita, tumingala si Itim. At sa isang iglap, tila may itim na anino na lumukob sa kanyang katawan. Bigla siyang umatras at ang kanyang mga mata ay nagningas ng bughaw. Sa ikalawang sabak, si Itim ang sumugod. Wapak! Isang malalim na hiwa ang tumama kay Alvaro. Tumalsik ang dugo at napahagulgol ang mga sabungero. Ngunit hindi pa tapos, tumayo si Alvaro at tumalon muli. Tinamaan si Itim sa likod. Ngunit sa halip na matumba, umilaw ang kanyang katawan sa sandaling liwanag na tila may dumapong espiritu. Napatingin si Apong Damiana. Naramdaman niyang may ibang puwersa na sumalo kay Itim. Hindi engkanto, kundi isang mas matandang nilalang. Ang huling yugto. Nagkatinginan ang 2 manok, puno ng dugo at galit. Huling sabak. Lahat ay tumigil sa hininga. Sabay silang tumalon. Krak! Pareho silang tumama. Parehong tumilapon. Parehong nagpagulong-gulong sa lupa. Tumingin si Benito. Tumayo si Itim. Sa kabilang banda, hindi na gumalaw si Alvaro. Namuti ang kanyang mata at lumabas ang huling hininga nito. Tumahimik ang buong sabungan. Isang matandang babae ang biglang tumawa mula sa sulok. Ang anak ng dilim at liwanag, nagwagi. Pagkatapos ng laban, halos hindi makapaniwala ang mga tao sa sabungan. Ang manok ng isang hamak na binata na tila walang kapangyarihan ang siyang tumalo sa malademonyong manok ni Don Ramon. Laking tuwa ng mga tao, itinaas si Benito, binuhat at kinilalang bagong hari ng sabungan. Ngunit habang ang karamihan ay nagsasaya, may mga matang nanonood sa dilim.
at may isang matandang duwende ang lihim na nagmamasid mula sa ilalim ng sabungan. Nakangiti, ngunit may halong lungkot sa kanyang mukha. Gabing tahimik, lihim ang lumilitaw. Pagka-uwi ni Benito, tahimik niyang hinaplos ang sugatang si Itim. Ginamot niya ito ng langis at halamang gamot na itinuro ng kanyang lola nung nabubuhay pa ito. Ngunit sa kanyang isipan, paulit-ulit ang tanong, ano ang nangyari? Bakit biglang lumakas si Itim? Ano ang liwanag na yon? Hindi pa man siya tuluyang nakakatulog, may narinig siyang mahihinang yabag mula sa labas ng kanyang kubo. Tok! 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 Pagbukas niya ng pinto, may nakita siyang isang matandang lalaki, pandak, may puting balbas at nakasuot ng kulay berdeng kupas na barong. May hawak itong tungkod na tila yari sa pilak. Magandang gabi, iho, anito. Ako ang tinatawag nilang Tatang Sulo. Isa akong tagabantay ng mga mutya ng kalikasan. At ako rin ang naging tagapangalaga ni Itim. Ang tunay na pinagmulan ni Itim. Hindi basta ordinaryong manok si Itim, ani Tatang Sulo. Isa siyang anak ng ibong uwak ng kabundukan ng Silab. Isang nilalang na may dugong duwende at hayop. Sa simpleng salita, siya ay bantay ng balanse sa sabong. Napatda si Benito. Hindi ko naintindihan, Tatang. Akin lang siyang napulot sa paanan ng bundok, basa, giniginaw. Ngumiti ang duwende. Doon kita sinubok kung may puso kang tumulong sa nilalang ng kalikasan at napatunayan mong may dangal ka. Mula sa kanyang supot, inilabas ni Tatang Sulo ang isang maliit na kristal, kasing laki ng butil ng mais, kulay asul na nangingintab. Ito ang mutya ng pantay. Isa ito sa 3 mutya ng kapangyarihan na matagal nang pinagtatangkaan ni Don Ramon. Ang hawak niya ay ang mutya ng panggigipit, isang madilim na agimat na nagbibigay lakas sa pamamagitan ng takot at kasakiman. Ang panibagong banta. Habang pinapaliwanag ni Tatang Sulo ang mutya, biglang dumilim ang paligid. Umihip ang malamig na hangin at tila may aninong dumaan sa paligid ng kubo ni Benito. Tumigil ang duwende at sumilip sa dilim. Nararamdaman ko siya, ang anino ni Kabal. Isa siya sa mga nilalang na nakatali sa agimat ni Don Ramon. Kung mas lalakas pa si Don Ramon, hindi na sabong ang mawawala, kundi ang kalikasan mismo. Ang misyong ibinilin. Lumapit si Tatang Sulo kay Benito. Hawak mo na ngayon ang unang mutya. Ngunit upang mapanatili ang balanse, kailangan mong hanapin ang ikalawang at ikatlong mutya. Kung hindi, ang agimat ni Don Ramon ay lalakas ng husto at babalutin niya sa kasakiman hindi lang ang sabungan, kundi ang buong lalawigan. Napabuntong hininga si Benito. Hindi siya sanay sa mga ganitong misyon. Isa lamang siyang binatang sabongerong lumaking walang ina, iniwan ng ama at umasa lamang sa sariling sikap. Ngunit habang nakatingin siya sa sugatang si Itim, naramdaman niya ang damdaming hindi niya maintindihan. Paninindigan. Tatang Sulo, ani Benito. Saan ko sisimulan ang paghahanap ng mutya? Isang paunang paalala. Bago umalis si Tatang Sulo, binigyan niya si Benito ng isang maliliit na butil ng asin, isang pantaboy sa mga nilalang ng dilim, at isang palaspas na pinaliguan sa tubig ng dasal. At tandaan mo, Benito, huling paalala ng matandang duwende. Hindi lahat ng kaaway mo ay halimaw ang itsura. Minsan, ang tunay na panganib ay nagtatago sa likod ng ngiti at ginto. Kinabukasan, maaga pa lang ay naghanda na si Benito. Bitbit ang ilang pagkaing tuyo, tinapay, isang lumang itak at ang palaspas na iniwan ni Tatang Sulo, umalis siya sa kanyang kubo. Iniwan niya si Itim sa pangangalaga ng isang matandang kapitbahay na marunong sa hayop. Hindi pa man sumisikat ng husto ang araw, ay tumulak na siya papunta sa tinukoy ni Tatang Sulo
ang gubat ng limutan. Isang masukal na kagubatang matagal nang pinamumugaran umano ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Sa loob ng gubat ng limutan. Pagkarating sa gubat, ramdam agad ni Benito ang bigat ng paligid. Malamig ang hangin kahit tirik ang araw. Ang mga puno ay tila ba nanonood habang siya'y naglalakad. At sa bawat hakbang niya, parang may sumusunod. Hindi ako natatakot. Hindi ako susuko. Bulong niya sa sarili. Sa kalagitnaan ng gubat, may nakita siyang isang matandang babae nakaupo sa batong malapit sa batis. Payat ito, may puting buhok at may hawak na tungkod na may palamuting ginto. Benito, matagal kitang hinintay. Anito sa mahinang tinig. Paano niyo ako kilala? Tanong ni Benito. Ako si Lola Luya, isa sa mga tagapangalaga ng unang mutya. Ang mutya ng katapatan ay hindi basta nakukuha. Kailangan mo munang dumaan sa pagsubok. Isa itong paglalakbay sa alaala at puso. Pagsubok ng alaala. Biglang lumiwanag ang paligid at si Benito ay napapikit. Pagdilat niya, hindi nagubat ang nakapaligid. Bagkus ay naroon siya sa kanyang lumang tahanan noong bata pa siya. Nakita niya ang kanyang inang may sakit, humihingi ng gamot, habang ang batang si Benito ay umiiyak. Walang maibigay. Nandoon ang kanyang amang lasing, sinisigawan siya at pinipilit siyang ibenta ang inaalagaang sisiw para lang may ipangsabong. Kailangan mong harapin ang nakaraan, sabi ng tinig ni Lola Luya. Patawarin ang sarili mo. Lumapit ang kasalukuyang Benito sa batang siya, niyakap ito at sinabi, "Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Hindi mo kasalanan ang kahirapan natin. Ngayon, ako na ang bahala sa iyo." Biglang lumiwanag muli ang paligid at bumalik siya sa gubat. Mutya ng katapatan. Sa harap niya, hawak na ni Lola Luya ang isang kristal na kulay gintong may bahid ng asul. Ito ang mutya ng katapatan. Dahil sa lakas ng puso mong tanggapin ang sarili, napasayo na ito. Pero bago niya ito makuha, biglang umalulong ang hangin. May mga itim na aninong may pulang mata ang lumitaw mula sa paligid. Mga espiritong itim, tagapagbantay ni Don Ramon. "Umalis na agad," sigaw ni Lola Luya. "Ibaon mo sa lupa ang palaspas, ngayon na." Mabilis na ibinaon ni Benito ang palaspas sa lupa. Kumislap ito at naglabas ng liwanag na tila apoy na sumagupa sa mga anino. Napaatras ang mga ito, nagngangalit sa galit. "Walang oras," ani Lola Luya. "Bumalik ka kay Tatang Sulo. Isa pa lamang ang mutya, ngunit mas mapanganib ang susunod." Isang mensahe mula sa hangin. Habang naglalakad pabalik si Benito, may narinig siyang mahihinang tinig sa hangin. "Bakit mo sila pinapaniwalaan, Benito? Hindi mo sila kilala. Ang mga duwende, may lihim din. Ang totoong lihim, nasa dugo mo." Bigla siyang kinilabutan. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi niya alam kung sino ang nagsalita, ngunit isa lang ang malinaw. Habang papalapit siya sa katotohanan, mas lumalalim ang misteryo ng kanyang pagkatao. Pagkatapos ng pagkakatagpo kay Lola Luya at pagkakamit sa mutya ng katapatan, nagbalik si Benito kay Tatang Sulo. Subalit halatang may bumabagabag sa kanyang isipan. Habang nilalarawan niya ang mga aninong sumalakay at ang tinig na narinig niya sa hangin, natigilan si Tatang Sulo. Ang ibig sabihin ng mga tinig, hindi lang basta karaniwang nilalang ang kalaban natin, Benito. May koneksyon ka sa kanila. Isang lihim na sa pagdaan ng panahon ay pilit nilang ibinabaon, ani Tatang Sulo. Ngunit sa ngayon, kailangan mo munang tapusin ang misyon. Ayon sa matanda, ang susunod na mutya ay matatagpuan sa kuweba ng panaginip, isang lugar na pinaniniwala ang sumasalamin sa pinakamalalim na takot, pagnanasa at mga tanong sa kalooban ng sinumang makapasok dito. Ang paglalakbay patungo sa kuweba.
dumaan si Benito sa kasukalan ng bundok sa Pinit kung saan naroon daw ang kuweba. Sa bawat hakbang, tila may bumubulong sa paligid. Hindi ka mananalo. Ang lahat ng ito ay walang saysay. Ang manok ni Don Ramon ay hindi basta manok. Isa itong sagradong nilalang ng kadiliman. Ngunit hindi natinag si Benito. Dala ang mutya ng katapatan, pinanghawakan niya ang kanyang layunin, matulungan ang kanyang pamilya at makalaya sa sumpa ng pagkatalo. Pagdating niya sa harapan ng kuweba, tila lumalabo ang kanyang paningin. Para bang inaanyayahan siya ng isang mahimbing na antok sa loob ng kuweba ng panaginip. Pagpasok niya, biglang nagbago ang paligid. Wala nang bato't dilim. Sa halip, nasa isang malawak na sabungan siya. Napakalaki, puno ng mga tao. Nasa gitna siya ng entablado, hawak si Itim, at kasabay ng kanyang manok ay ang mahiwagang manok ni Don Ramon. Nakita niya ang mga dating sabonghero na nambabastos sa kanya, pati si Don Ramon na nakaupo sa trono, may hawak na patpat ng gintong ahas. May tinig na nag-utos. Kung nais mong angkinin ang mutya ng paninindigan, talunin mo ang sarili mong takot. Biglang bumukas ang sahig sa harap niya at mula rito ay lumitaw ang isang nilalang na kawangis niya mismo, si Benito rin. Pero mas madilim ang anyo, puno ng galit at panghihinayang. Hindi mo ako kailanman matatalo, Benito, ani ng anino. Ako ang lahat ng kinatatakutan mong maging isang talunan, isang duwag, isang sakim. Ang laban sa anino. Nagtagisan sila ng lakas. Hindi ng kamao, kundi ng loob. Bawat akusasyon ng anino ay sinasagot ni Benito ng katotohanan. Oo, ako'y minsang nasiraan ng loob, pero ako'y bumangon. Oo, ako'y natalo, pero hindi ako sumuko. Hindi ako perpekto, pero ako'y may paninindigan. Sa bawat sagot, ang anino ay lumiit, hanggang sa ito'y matunaw. At mula sa gitna ng sabungan ay lumitaw ang ikalawang mutya. Isang kristal na bughaw na kumikislap, tila bang pusong tumitibok. Pagbabalik sa tunay na mundo. Pagkatapos ng pagsubok, muling nagdilim ang lahat. Pagdilat ni Benito, nasa bungad na siya ng kuweba. Bitbit na niya ang mutya ng paninindigan. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, lumitaw ang isang matangkad na lalaki, nakasuot ng barong na gawa sa hibla ng itim na uod. Maputla ang balat nito at may mata na tila apoy. Benito, anito. Dahil sa pagkamit mo ng pangalawang mutya, inihayag mo ang sarili mo bilang tunay na kalaban ng aking amo. Sino ka? Tanong ni Benito. Ako si Salimbasig, ang bantay ng huling mutya at tagapagsilbi ni Don Ramon. Isang babala. Hindi mo kayang tapusin ang sinimulan mo. Ang ikatlong mutya ay nasa puso ng kasinungalingan at hindi ito basta-basta binibigay. Kailangan itong kunin mula sa iyong dugo. Mabilis na nawala si Salimbasig sa hangin. Iniwang magulo ang isipan ni Benito. Ano ang ibig sabihin ng dugo? Ano ang koneksyon niya sa mga nilalang na ito? Lumipas ang ilang araw matapos makuha ni Benito ang mutya ng paninindigan mula sa kuweba ng panaginip. Ngunit hindi siya mapakali. Ang mga salitang binitiwan ni Salimbasig ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang ikatlong mutya ay nasa puso ng kasinungalingan at hindi ito basta-basta binibigay. Kailangan itong kunin mula sa iyong dugo. Bumalik siya sa kubo ni Tatang Sulo. Dala ang bigat ng tanong na hindi niya maipaliwanag. Naghihintay si Tatang sa harapan ng maliit na altar na gawa sa ugat ng kahoy. Nang umupo si Benito, tiningnan siya ng matanda. Panahon na, anya, na malaman mo ang buong katotohanan. Ikinuwento ni Tatang Sulo ang isang lihim na matagal nang itinatago ng kanyang pamilya. Ayon sa matanda, si Benito ay hindi ganap na tao. Ang kanyang ama ay isang duwende na mabait at makatao na umibig sa isang mortal.
ang ina ni Benito. Ngunit nang malaman ng mga masasamang duwende sa ilalim ng pamumuno ni Don Ramon ang tungkol sa pag-iibingang iyon, isinumpa nilang hindi kailanman magtatagumpay ang magiging anak ng duwendeng iyon. Ikaw yon, Benito, ang kalahating duwende, kalahating tao. Kaya mo nararamdaman ang tawag ng mga mutya, kaya ikaw ang pinili nilang lumaban. Muntik nang bumaligtad ang sikmura ni Benito sa narinig. Kaya pala, sa tuwing may kakaibang ingay sa paligid, tila pamilyar ito sa kanya. Kaya pala, nakakapanaginip siya ng mga duwendeng umiiyak, tumatawa at nanguusig. Nasaan ang huling mutya? Tanong ni Benito. Sa ilalim ng lumang sabungan, sagot ni Tatang Sulu. Doon sa mismong lugar kung saan unang itinayo ang sabungan ng iyong amang duwende. Ngunit bago mo ito makuha, kailangan mong pumasok sa pusod ng kasinungalingan. Isang kuweba sa ilalim ng lupa, tinatawag na Tibod sang Kamatuoran ng mga duwende. Sagradong lugar ito at ang makakapasok lamang ay ang may dugong duwende na handang ialay ang sarili. Lumarga si Benito kinabukasan, bitbit ang dalawang mutya. Sinundan niya ang lumang guhit ng mapa mula kay Tatang Sulo patungo sa gilid ng sabungan na dating pag-aari ng kanyang yumaong ama. Doon niya nakita ang isang batong may ukit na sinag, isang palatandaan ng mga duwende. Sa pamamagitan ng mutya, binuksan niya ang pintuang bato at pumasok sa kailaliman ng lupa. Sa loob ng kuweba, pinakita sa kanya ang mga alaala ng kanyang ina, kung paanong tinanggihan ng lipunan ang kanilang pamilya, kung paano nila pinagtaksilan ang kanyang ama. Sa dulo ng kuweba ay isang salamin na hindi refleksyon ang ipinapakita, kundi ang kanyang mga kahinaan. Ang inggit kay Don Ramon, ang galit sa sarili sa bawat pagkatalo, ang pagdududa sa kanyang sariling kakayahan. Biglang lumitaw si Salimbasig. Narito na tayo, Benito. Handa ka bang isuko ang sarili mo upang makuha ang huling mutya? Mula sa gitna ng kuweba, lumabas ang isang itim na mutya, umiikot sa ere. Ngunit hindi ito basta kukunin. Kailangan niyang sugatan ang sarili at patakan ito ng kanyang dugo upang maging buo. Nang gawin niya ito, nagliyab ang mutya, lumiwanag sa bughaw, luntian at ginto. Ang ikatlong mutya, mutya ng sariling katotohanan, ay kanyang nakamit. Ngunit hindi pa siya nakakaalis sa kuweba nang biglang lumindol. Sa gitna ng apoy at aling-aungaw, lumitaw ang pinakakinatatakutang nilalang, Don Ramon, sa kanyang tunay na anyo. Hindi na ito mukhang tao. Ang anyo niya ay kalahating duwende, kalahating halimaw. Ang kanyang balat ay parang kaliskis ng ahas at ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Akala mo ba makakatakas ka? Ang mutyang iyan ay akin. Matagal ko nang inaasam makuha ang lakas ng ama mo at ng lahing duwende. Sa tulong ng tatlong mutya, tumindig si Benito. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang liwanag. Nagsanib ang katapatan, paninindigan at katotohanan. Ang kanyang anyo ay hindi na lamang isang simpleng binata, kundi isang mandirigmang duwending tagapagtanggol ng balanse sa mundo. Nagtagisan sila ni Don Ramon sa loob ng kuweba, halinhinan ang mga palo ng mahiwagang patpat at apoy. Ngunit sa huli, sa lakas ng kanyang paninindigan at ang pagbabalik ng alaala ng kanyang ama, naitama ni Benito ang pagkaputol ng linya ng mga mabubuting duwende. Si Don Ramon ay nawasak, tinangay ng alingasngas ng liwanag. Ang mutyang dati niyang inaari ay nabiyak at naging alikabok. Pagbalik ni Benito sa ibabaw ng lupa, ang sabungan ay tila ibang-iba na. Ang dating bulok na kahoy ay naging makintab na at ang mga tao ay tila mas maliwalas ang tingin sa kanya. Si Itim, ang kanyang manok, ay parang may sariling presensya na.
Sa unang sabong ng pagbabalik ni Benito, nagtagpo silang muli ni Don Ramon sa anyo ng isang bagong sabongerong sakim at tuso. Ngunit sa halip na labanan ito agad, ngumiti lang si Benito. Hindi lahat ng laban ay kailangang tapusin sa patayan. Minsan, sapat na ang malaman mong alam mo na kung sino ka. Mula noon, hindi na lamang si Benito ang sabongerong palaging talo. Siya na ngayon ang pinuno ng bagong lahi ng sabongerong may puso, may paninindigan at may tunay na agimat, ang tatlong mutya ng pagkatao. At sa bawat ikot ng sabungan, ang hangin ay tila bumubulong. Ang tunay na panalo ay ang makilala mo ang iyong sarili. Wakas.